This particular time frame, October to November of 2023, holds one of the most important cascades of events. Cascade in the sense there are several activities that are happening one after the other. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting mga buwan na paparating pa lamang. Ito ay ang buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre ngayong taon. Sa mga panahon kasi na ito ay magkakaroon ng worldwide geopolitics, mga hamon ng kalikasan at iba pang mga nakakakilabot na pangyayari. Yan ang ating aalamin sa iilang saglit lamang. Simulan natin sa nangyaring new moon noong October 14. Pagkatapos ito ay ang paglipat ng posisyon ng araw na nangyari noong October 15 hanggang 16. At ang pangatlo ay ang pagsasama-sama ng Jupiter, Rahu at ng buwan na siya namang kabaliktaran ng posisyon ng Ketu at Mars. Ang mga planetary posisyon na ito ay ang special information na ito ay magbibigay ng signal sa isang organisadong kaguluhan o sakitan. Ang ibig sabihin ay maglilipa na sa mga panahon na ito ang pag-atake ng mga terorista. Ang pagsasama-sama kasi ng Jupiter, Rahu at ng buwan ay ang direct opposite na posisyon nito ng Ketu at Mars ay nangyari na dati. Ito ay naganap noong September 11 kung saan inatake ang World Trade Center ng Amerika na kumitil ng napakadaming buhay. Tumatak ito sa isipan ng lahat ng tao at kumuhit sa ating kasaysayan. Kaya nakakatakot isipin na sa mga panahon na ito ay mangyayari ulit ang ganitong klaseng positioning. Pero hindi ito magiging singlala noong 9/11 kasi hindi naman 100% exact ang positioning ng mga planetary position ngayong taon kumpara dati. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang mangyayari. Kailangan pa ding mapagmatyag at maging maingat simula sa mga huling araw ng Oktubre hanggang sa mga unang araw ng Nobyembre. Ang nakakakilabot ng presensya ng mga terorista ay siguradong aangat at dadami. Hindi lamang ang mga violenteng kaganapan ang magaganap kundi pati ang mga hamon ng kalikasan. Ang inyong nakikita ay ang mga lugar o bansa na nasa panganib pagdating sa mga kalamidad. Alam naman po natin na ang nangyaring malakas na pagyanig sa Turkey at Syria na bumawi ng libo-libong mga buhay na sinundan ng pagbaha at mga pagkasunog ng kagubatan. Nangyari din dito ang malakas na pagyanig sa Morocco. Pati na din ang pangmalawakang baha sa Libya na kumitil ng 20,000 na katao. Itong lahat ng mga kalamidad ay nangyari sa loob ng zone na ito. At sa mga darating na mga linggo ay napakalaki ng chance na mangyayari ulit ang mga nakakakilabot na dilubyo sa loob mismo ng zone. Isa pang dadanasin ng major na hamon ng kalikasan ay ang mga nakasaksi ng solar eclipse. Dadanasin nila ito sa mga araw ng Oktubre hanggang Nobyembre. Pati din ang Southeastern Asia at Southeastern India, kakarapin din nila hindi lamang ang mga hamon ng kalikasan kundi pati ang mga violenteng pag-atake. Malakas at matindi ang tsansa na magaganap sa mga lugar na ito. Kaya kung ako talaga ay nagdarasal at sasabayan niyo ako sa pagdarasal para hindi ito mangyari kasi nakakatakot po talaga. Kung ano man yun ay wala pa ding nakakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na iadya niya tayo sa mga ganitong klaseng kaganapan at bigyan niya tayo ng proteksyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay.